para aware ang lahat, no? Kasi hindi po siya agad na-identify ng bawat isa kung na meron na pala ikaw hyperthyroidism. So, thyroid disease, no? Thyroid disease siya kung saan mas focus na lang ako sa hyperthyroidism. Although, ano lang naman sila kumbaga opposite lang yung symptoms tsaka signs. Hindi hypothyroidism. So, since ang case natin dito, may isa tayong kasamahan na mayroong hyperthyroidism. So, okay. First muna, alam ko na nga, na-discuss ko na to. No? So, ang organ na affected is yung part ng ating dito sa neck is yung thyroid. No, ang tawag sa kanya butterfly shape dito sa harap. No, I don't know if may case kayo na or may kakilala kayo na merong hyperthyroidism. No, si artista, si Angel Locsin, no? Si Angel, si ano naman, si Miles Ocampo, parang hypothyroidism kung hindi ako nagkakamali. Oo, hypothyroidism si Miles. Okay, so dito ho, sa hyperthyroidism, si thyroid kasi, yung function niya ay mag-produce ng hormone. No? So dito, na-overproduce, sumobra yung pag-produce ng T3 tsaka T4. No? Meron tayo din ditong kasamahan. Hindi naman siya hyperthyroidism, pero kasama sa test niya, yung TSH, T3 at T4. Sila po kasi yung hormone na napuproduce, no? Para saan? Ano ba ang function nila? So, sila po tumutulong, no? Para ma-manage ang ating weight. Kaya most common symptoms ng hyperthyroidism or hypothyroidism, si hyper po, sudden weight loss. Kaya nga ako sa clinic, no, kapag bumibisita, lagi ko, ma'am, bumababa timbang ko. So, lagi kong tanong, nagda-diet po ba kayo? Diba? Kasi kung walang effort, pero pumapayat, possible merong hyperthyroidism. No? Kasi nga po, kasama sa function ng ating thyroid, ang pag-metabolize, no? O pagtunaw ng pagkain. Pagpasok ng pagkain, kino-convert into energy. Ang waste, tinatapon, yung iba ina-absorb. So dito, tumutulong siya para mag-function ng maayos, no? Para ma-absorb yung nutrients. So ano pa? Yun nga, na-mention ko, para ma-convert into energy, yung mga kinakain natin pagkain. How to metabolize yung energy and sa pagtulog. Then, tumutulong siya para magkaroon tayo ng maayos na pagtulog. Now, those are functions ng ating thyroid. So, dito sa hyperthyroidism, overproduce. Sumobra. So, bakit? So, what are the causes? No, common po yung may infection, thyroiditis, na nagkaroon siya ng infection. Ano yung cause ng infection niya? Posibleng viral. No, posibleng pwedeng magkaroon ng viral, kaya nagkaroon ng hyperthyroidism. Kasi si thyroid na-infect. Ano pa? May mga gamot ho na kapag nasa average level na yung thyroid mo, at uminom ka ng certain na gamot without any prescriptions ng doktor, walang lab test, no? Uminom ka lang, maaari pong mag-spike o tumaas yung ating thyroid. Ano pa? Mga buntis, no, prone po mga buntis. Next, ano pa? Mga pagkain. Ano ba pagkain? Rich in iodine. Ano yung mga pagkain na mataas sa iodine? No? Ha? Iodized salt. No? Mga iodized salt. Ano pa? Dairy products. Egg yolks. Seafood like crab, shellfish, no, isda. Mga isda. Hindi naman po lahat ng klase ng isda. Mga clams, no? So, mataas po sila sa iodine. So, if ever you are diagnosed with hyperthyroidism, hindi ka pwedeng kumain nun. Pero kung hindi, pwede kang kumain. Kasi nasa peak na siya eh. If overproduce na siya, kakain ka pa nun. So, triggering factor yung pagkain. Pero common po is yung sakit na Graves' disease. Infection po siya sa ating thyroid. No, mga pagkain, sino dito? Tayo namang lahat ata mahilig sa food na may preservatives. Ano yun? Yung mga nasa canned goods, instant na foods, no? Hot dogs, pang madalas yung processed food na meron dyan sa kanilang mga nilata. No, basta pagkain na may preservatives kasi mataas yung content ng iodine. Okay, so paano mo madadiagnose? Kaya ako siya inano kasi most
lipo, according sa study, hindi talaga siya agad. Hindi mo malalaman na meron ka na pala. No, malalaman mo na lang kapag meron ka. Kapag ka merong changes sa size ng dito natin. No? Usually ha, ang pasyente na may hyperthyroidism ay di lahat ha, usually. Bumubukol ho yung leeg. Ano yun? Tawag yun? Goiter. Tama. So, no, bumubukol ang dito. Pero ho, hindi lahat ng meron may bukol dito, no? Kasi ang hyperthyroidism, makukonfirm po siya through blood tests. No, kapag ka may sudden weight loss na, kapag ka meron na itong mga symptoms, no, ang confirmatory test po is blood test. Merong ultrasound, merong CT scan din, no, cholesterol din, tsaka glucose. Kasi contributing factors sila na tumaas yung thyroid hormone mo. So, magkaklase ulit, no? Pag mataas ang cholesterol, pag mataas ang sugar, kasi makikita nyo, ang diabetic po, may sudden weight loss. Basta pag diabetic, kaya lagi kong tanong, diabetic. Basta alam ko naman sa group natin kung sino ang diabetes, may diabetes. So kapag may isa na sudden ang weight loss, o bigla ang pagpayat without any effort nga ho. No, either way, pwedeng diabetic or hyperthyroidism. No? Kaya usually binabanggit ko, pag-exam kayo, blood test. Okay. No, so what are the symptoms? Punta tayo sa symptoms. So aside from prone na makikita ang bukol, bulging of eyes. No, iba po yung malaking mata. No, iba kasi ako malaking mata ko. Iba yung bulge, yung exophthalmos, yung ball palabas na siya. O titignan sa katabi. Baka may palabas na yung eyeball, mas ano siya, luwa. Ayun. Luwa yung bilog ng mata. No, so tingnan niyo na yung mga katabi niyo. So usually exophthalmos, bilog dito, sudden weight loss, sinasabi ko. Tapos, umiimpis yung buhok. Oh, sino na? Wala lang daw, di uminipis. Numinipis ang buhok or nagkakaroon ng hair loss. Bakit nakatingin kay ano? Wala si Pawik. Yan, dito pala. Hindi, hereditary daw yung kanya. No? Patingin ako ng mata. Gwapo pala. Ano pala si Pawik? Asan si ano, Ross? Ay, wala din. Wala. Bakit kayo nakatingin kayo ng Pawik lahat? Kasi tama yung bukol niya sa bayat. Baka ano yan? Okay, so yun. So maliban po, muscle pain. Tapos kadalasan, yung pasyente natin dito, una kong napansin po, may bukol siya sa leeg. Pangalawa, bulge yung eyes niya. Pangatlo, nagkakaroon siya ng hand tremors. Or, nanginginig. Kapag hypoglycemic ka, pag diabetic ka, bumaba sugar mo, meron ka din gano'n, yung panginginig sa kamay. Mukha siyang pasma, pero, mukha siyang pasma, pero iba yung tremors niya mas mabilis, tapos hindi niya kayang i-relax yung kamay niya. Ganon. So yung pasyente natin dito, may ganon po siya. May tatlong ano siya, bulging of eyes, bumukol yung leg niya, karoon siyang tremors, tapos pumayat siya ng biglaan. Like, in 1 week po, kaya niyang mag-lose ng 3 to 4 kilos. No, so, ganon. Kaya nga, medyo disturbing nung nakita ko kasi kakaiba. So, wala naman, din man tayo doktor, di rin tayo manghuhula, no? So, in-advise ko siya na magpa-check up. So, yun nga po, blood tests. So, yun, sa awa ng Diyos, sobrang taas ng kanyang T3 tsaka T4, no? Thyroiodine tsaka thyroxine. Yun si T3 tsaka T4, thyroxine. Okay, ano pa? Memory problems. Kadalasan may depression din. Ito, infertility. No? So, maapektuhan pati ang pag-reproduce.